Magandang umaga po mga ka-Gymlin, ano. Andito po tayo ngayon mga ka-Gymlin sa gilid ng building sa aming pinapahingaan ng aking anak. Lakas po ng hangin mga ka-Gymlin, no. Ang grabe po yung hangin, makalakas. Lumipat kami ng posisyon ng anak ko kasi doon sa building namin sinutulugan. Inabot kami doon ng hangin at saka ulan, lakas. So dito kami ngayon sa kabilang building na naman, sa may ginagawang building. Ayan, o. Yan mga ka-Gymlin, ginagawa yan, o. Ngayon na nagtatrabaho sila. So andito kami ng anak ko sa gilid papahinga. Dito kasi kami natutulog sa aming motor mga ka-Gymlin. Yan po yung motor namin. May anak ko mga ka-Gymlin, tulog sa loob. Yan yung pa may tulugan. Sidecar po namin mga ka-Gymlin. Dito naman ako nag-charge sa motor ko, sa aking charger, cellphone namin dalawa. Kakapin muna ako mga ka-Gymlin, eh. Hindi ko alam mga ka-Gymlin kung may bagyo ba. May bagyo siguro kasi malakas ang hangin, grabe. Napakalakas ng ihip ng hangin. Basang-basa pa nga ako mga ka-Gymlin, no? Basa yung ulo ko. Kita yung puno ng kahoy. Lakas po. Grabe. Hindi sana ito mangyayari sa amin ng anak ko kung hindi lang kami pinagluloko ng asawa ko. Hindi kami niloko at pinaasa sa kanyang mga sinasabi. Ganito ang dinanas namin ng anak ko sa kanyang ginawa sa anak niya. Ako at saka yung anak niya, pinarusahan niya. Kasi yung asawa ko na yun mga ka-Gymlin, kahit nandun yun sa kanyang kalabuyo, umuwi yun sa amin ng anak niya. Umuwi yan sa gabi kasama namin matulog. Pinangakuan niya kami rito sa kanyang trabaho na may sahod daw siya na kukunin na natira, 8,000, at saka yung sahod niya sa isang buwan pa na bali 10,000. So bali 18,000 daw yung kanyang kukunin, sabi niya. May pera akong pang-upa ng bahay, uupa ko na sana. Sabi niya sa akin, wag daw muna iupa, ay isabay na lang daw sa kanyang sahod na sinasabi na 18,000 daw kanyang kukunin. Inaasa niya ako sa 18,000 niya na sinasabi. Yung pera na iupa ko dapat ng bahay, na gastos ko, naubos namin sa pagkain. Hanggang sa pagdating naman ng pitsa na sinasabi niya na kukunin niya na ang sahod niya, mag-uupa kami. At saka yung bili niya daw ng mga gamit sa bahay, sabi niya. Pagdating ng pitsa na yun, at saka araw na sinasabi niya, walang dumating na pera sa amin, walang dumating na asawa ko. Niloko niya lang kami. Pinaasa niya kami sa kanya mga sinasabi. Niloko niya kami mga ka-Gymlin. Simula pa lang gumawa siya ng kalokohan sa amin noong December 31. Grabe na ang mga dinanas namin na pagdurusa at sakripisyo ng kanyang anak. Tapos hanggang sa ngayon, mag-iisang taon na, grabe pa rin ang kanyang pinaranas sa amin. Inabot ako ng 8 times na pagpatawad sa kanya at tanggap 8 beses. Grabe ang kanyang panluloko sa amin ng anak niya. Kasuklam-suklam talaga ang kanyang ginawa sa amin. Kahit kailan siguro hindi ko siya mapapatawad hanggang buhay siya. Kahit namatay pa siya, hindi ko siya mapapatawad. Pinaasa niya kami sa lahat ng kanya sinasabi. Wala naman pala siyang naitulong sa amin. Kaya ito kami ng anak ko, dapat nakaupa na kami mga ka-Gymlin ng bahay.
Naubos ko lang yung iupa ko ng bahay dahil yun nga ang sinasabi niya. Pinaasan niya kami sa sinasabi niyang 18,000 daw na sahod niya. Tapos nagdating na ng pitsa, tsaka araw, walang asawa at pera na dumating sa akin. Grabe ang kanya pinaranas sa amin. Talagang tinuring niya kami talaga na ibang tao na hindi niya na talaga pamilya. Dahil din sa isang lalaki na yun. Darating din yung araw pag ang karma na ang bumalik sa kanya. Marunong naman ang Diyos sa tao. Babalik din sa kanya lahat yung pinagagawa niya sa pamilya niya. Wala na siyang babalikan. Hindi ko na siya tatanggapin. Lalong-lalo ngayon na hindi na rin siya mahal ng kanyang anak. Hindi ko na rin siya mahal. Wala na yung pagkaramdam ko sa kanya. Ngayon sa ngayon pinapabayaan ko na siya. Hindi ko na siya iniisip. Wala na. Iba na ngayon yung pagkaramdam ko mga kajimlin. Hindi katulad yung dati na talagang lahat ng oras siya yung naalala ko. Ngayon hindi na. Wala talaga siyang kwentang asawa. Wala siyang kwentang tao. Grabe. Lakas talaga mga kajimlin ng hangin. Grabe. Kung hindi ko pa naisipan na dito magitago sa gilid ng building, no? Sa kabilang building to mga kajimlin eh. Sa iba ko rin ng mga tropa ng mga gwardiya. Pinayagan naman kami kasi nila na dito muna magpahinga habang masama ang panahon. Kasi may anak akong kasama mga kajimlin, no? Lakas talaga mga kajimlin, yung puno ng kahoy, yung grabe yung hangin, no? O, pati yung ano ng mga bubong ng tindahan na binila ko ng kape. Wala talaga siya kwentang asawa. Ang malaga lang naman dyan mga kajimlin, nung panahon na siya naman ang dapa at siya ang nangailangan ng tulong, ay lahat naman ng sakripisyo at mga pagtiis ko ay ibinigay ko sa kanya yun. Hindi ko siya sinukuan na siya yung naging dapa at nangailangan sa akin. Hindi ko talaga siya sinukuan. Ipinakita ko sa kanya yung tunay na pagmamahal ko, na kahit ako'y hirap lang din, talagang ibinangon ko talaga siya. Ipinaglaban ko siya, hindi ko siya sinukuan. Kahit hanggang sa ngayon. Pero hindi ko akalain na pagdating sa punto na ganito, na kami naman ang dapa, ako naman ang dapa, ay iiwan niya pala ako sa ere. Hindi ko in-expect yun. Pero salamat na lang din kasi kahit pa paano, nung masaya pa kami, nakasama ko siya. Kahit sa ngayon ay wala na. Tanggap ko na sa aking sarili. Ang malaga ay nandito yung aking anak kasama ko. Naging focus na ako sa aking anak at sa aking paghahanap buhay. So may pera na po ako mga ka-gym no? Mayroon na po ako ditong 15,000 sa pamasada ko at saka sa mga pagtitinda ko ng cellphone. So hindi pa muna kami nag-upan ng anak ko kasi naghanap ako ng maganda-gandang bahay para pag nag-aral na siya ay mayroon na kaming uuwian. Grabe ang kanyang pinaranas sa amin na kanyang pamilya. Tinuring niya talaga kami ng ibang tao mga ka-gymlin. Yung parang hindi niya na kami kilala. Yun na po yung kanyang turing sa amin. Kasi nagawa niya sa amin ang lahat, natitiis niya kami. Pati anak niya natitiis niya. Grabe ang kanyang pinaranas sa amin. Kasuklam-suklam. Walang kapares. Nung siya naman ay, nung mga kakapanahonan niya na nabuntis siya ng 3 lalaki, tumakbo yan sa akin, humingi siya ng tulong. Tinulungan ko rin, di ko rin siya pinabayaan. Lahat na lang dabi ng aking pagsakripisyo. Ang dahil sa pagmamahal ko, kaya nagawa ko sa kanya lahat yun. Hindi ko siya sinukuan kahit na bagyo-bagyo din noon, butas-butas ang aking mga paa, nilabang ko talaga siya. Dahil alam ko, sabi ko, titino siya sa akin po, maging maayos siya na asawa. Nang dahil sa kanya mga dinanas sa buhay. Lalong-lalo na pag mayroon na siya mga anak, talagang naging mabuti na siyang ina. Pero wala. Una lang pala yung kanyang mga kabutihan. Isa na siyang cheater, isa na siyang manluloko, kakibat ng magnanakaw. Parang gano'n na siya. Gano'n na siya. Hindi na siya yung dati talaga. Hindi na siya. Talagang siya, kampo na talaga siya ni Satanas. Isipin niyo yung anak niya, dinamay niya pa. Dahil lang po mga ka-gym, update ko po sa inyo yung bagyo. Kaya ako nagpapasalamat ako sa panahon na kasama ko siya na naging mabuti pa siya sa akin at sa kanyang anak. Sana hindi bumalik sa kanya yung mga pinagagawa niya.
Grabe ang kanyang ginawa sa amin. Hindi niya kami itinuring na pamilya niya. Ang dahil lamang sa isang lalaki na kanyang nakilala. Pinagpalit niya yung 8 years namin sa isang araw lang na nakilala niya. So sa ngayon, isang taon na rin sila sa ngayon. Wala na akong pakialam sa kanya kung ano man ang mangyayari sa kanya. Ang malaga ay masaya kami ng anak ko sa ngayon. Nakapokus na kami. Yan sa mga ka-gym din, tinakpan ko lang siya. At tinakpan ko lang niya ng trapal yung aking motor mga ka-gym din kasi dito po kami natutulog sa aking motor. Ayan po. Andiyan po siya sa loob. Natutulog po siya mga ka-gym din. Safety naman po yung anak ko. Dito. So nandito rin yung mga tropa. Mga tropa nagtatrabaho ng mga building na yan. Nandito sila sa labas. So ayan na, magandang umaga sa inyo at maraming salamat sa mga subscriber ko dyan, mga viewers. Comment lang po tayo dyan sa comment section kung mayroon po kayong masabi tungkol sa akin at ipakikinggan ko po. Hindi na siya makakabalik sa amin kahit anong mangyayari. Kahit sabihin kong lulod-luhod pa siya uli, hindi na mangyayari yun. Putulin niya muna ang kanyang dalawang daliri para paniwalaan ko siya kasi wala na akong tiwala talaga sa kanya. Grabe talaga, cheater talaga siya, as in cheater na talaga siya. Kahit isipin mo pamilya niya, anak niya, talagang ginawa niya ang lahat talaga ng panluloko. Grabe. So hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa inyong lahat.